Ito pala yung araw ng flight namin pauwi ng Pinas. At habang naghihintay nga kami sa elevator, ay ayan, busy-busy ang mag-aama. Andito na pala kami sa parking sa airport. At ito nga magkapatid ay sumakay dyan. Kahit na hirap yung ama nila, ay talagang ayan, sumakay pa rin sila. Andito na pala kami sa loob. At ito nga asawa ko at mga anak ko ay tuwang-tuwa. Kasi nga yung asawa ko, nakalimutan niya magpalit ng sapatos. Kaya ayan, nakapatsinelas siya. At habang nasa linya nga kami para mag-check-in, ay ito nga mag-ama, ayan, nagkukulitan pa sila dyan. Ewan ko kung anong pinag-uusapan nila dyan. At ito naman si Usman ay hindi ko naman alam kung ano nirereklamo niya dyan. At maya-maya nga sabi ni Usman ay mama, i-video mo ako. Yan pala ang gagawin niya, talon-talon siya dyan. Para daw siyang kangaroo o kaya rabbit, kaya tuwang-tuwa siya. Tapos habang nagche-check-in na pala kami ay itong asawa ko ay kakwentuhan niyan. Hindi ko alam kung Indian yan o Pakistani ba. Basta sa sobrang kwentuhan nila ay pati yung love story namin ay naikwento niya na sa lalaki na yan. Nakasakay pala kami ng train dito. Ito nga mga anak ko ay tuwang-tuwa nga kasi habang nasa train kami ay nakikita nila yung mga eroplanong malalaki nga sa labas. Andito na pala kami sa waiting area at ito nga si Usman at si Mariam ay ayan, nagkakandungan. Ang problema naman si Mariam, naku, nagtutumalon pa kaya yung kuya niya, ang sakit-sakit na ng hita niya. Delay pala ang flight namin pero mga 40 minutes lang naman. At habang naghihintay nga kami ay pinabili ko muna yung asawa ko ng KFC para nga may kainin kami sa loob ng eroplano kasi yung binili namin ticket ay wala siyang kasamang pagkain para makatipid pa. Mas mura kasi pag walang kasamang pagkain. Eh, alam nyo na, walang pagkain, walang bagahe yung ticket namin na binili. Kumbaga, ang dala-dala lang namin na yan ay puro hand carry lang. 4 na hand carry lang ang dala namin. Kaya nga wala kami masyadong dalang pasalubong eh. Kaya ang sabi ko na lang, pagbalik nga namin ng Dubai ay saka na lang ako magpapapackage. Yung mag-aama pala, magkakatabi yan. At dahil nga bakante itong upuan dito ay pinalipat ko si Usman kasi nga gusto niya malapit sa bintana para makikita daw niya. Eh bawal naman walang kasama bata kaya ayan, tinabihan ko siya. At ayan nga ang Dubai pagkagabi. Ang ganda-ganda ng Dubai pagkagabi. Kasi nga yung mga ilaw-ilaw niya. Kaya mas ma-appreciate mo talaga ganda ng Dubai pagkagabi kaysa araw. At di pa nga nakakalayo ang eroplano ay ayan, bumabanat na si Usman. Ang sabi ko nga ay kumain na muna kami para mamaya matutulog na lang. Mababait nga yung nabila ni Adil ng KFC kasi nga binigyan pa kami ng isang extra drink. Tapos binigyan din si Adil ng chocolate para nga daw sa mga bata. At dahil wala nga palibre kumot dito sa Cebu Pacific, kaya ayan, bumili kami ng kumot. Ang presyo niya pala ay 400 pesos ang isa. Bumili pala kami 3. Nung una ang binili lang namin ay 2 lang para sa bata. Pamaya-maya naman nung nakita siguro ako ng asawa ko na nakabaluktot ay bumili pa siya ng isa at ikinumot nga sa akin. Maliit lang yung kumot nila, pang bata lang talaga. Pero sa pang malaki rin, ayan, pwede rin naman. Ayan, matatakpan din naman hanggang bewang. At pagkatapos ng kumain ay ayan, nanunood na yung mga anak ko. Nagdala pala kami ng laptop para nga yung mga anak ko ay manunood habang nasa biyahe. Dahil sigurado hindi magsisitulog nga ito dahil nga maghapon kaming tulog at kagigising lang namin. Tapos sabi ko kay Usman, i-video mo ako kunwari natutulog ako. O, di ba mukhang tulog naman, di ba? Pero sa totoo lang, hindi ako tulog niya, nagpapanggap lang ako. Tapos, di ba dito may bakanting 3 seats. Kaya ngayon nahiga ako dyan. Ayun, kaso pala, yung mga stewardess pala, yung mga crew ang hihiga dyan. Pamaya-maya matutulog daw sila dyan. Kaya ayan, wala pang 5 minuto ay naibik na agad ako sa bahay ni Kuya. Kaya kikibot-kibot pa ako dyan, pero maya-maya tumayo na nga rin ako dyan dahil sinabihan nga ako na ang matutulog daw dyan ay mga crew nga. Umorder din pala kami ng Nissin Cup Noodles. Ang presyo nga ng Nissin ay 100 pesos ang isa. At ang 3-in-1 nga ay 50 pesos naman ang isa. Si Usman nga, panayreklamo nga sa may kutsara ng Nissin. Kasi nga, di ba, ayan, parang kahoy lang yan eh. Tapos, yung kutsara niya ay parang, ala siyang lukumba. Hindi niya makuha yung sabaw. Kaya sabi niya, hindi ako makahigop ng sabaw, mama. Sabi niya sa akin. Kaya ang sabi ko naman, ay higupin niya na lang. Pagkakako hindi na mainit, ay higupin niya na lang. Tapos, tingnan niyo, ang ganda-gandahan. No? Saan kayong parte ng Pinas ito? Ang ganda-ganda ng mga bundok. Tapos, marami pa talaga mga puno. Talagang green na green pa. Hindi ko alam kung saan parte ito ng Pinas. Ang ganda-ganda eh. Tararan! Ayan na lalo mo, anak. Ayan na lalo mo. Hag mo na si Lalo. Hindi pa nagsusuklayo. Ayan na. Hag mo si Lalo, anak. Hag mo si Lalo.